Hi guys! Ngayong undas ay naisipan nga po namin gumawa ng tamalis. Noong una hanggang magpahanggang ngayon ay may gumagawa pa rin ng mga ganitong kaugalian na sa tuwing undas ay gagawa ng mga pagkaing kakanin tulad ng sumang balinghoy, sumang malagkit, biko, tamalis o sumang magkayakap at iba pa. Sinimulan nga po namin ito sa paghuhugas na malagkit na bigas ng 4 na beses at pagkatapos ay nilagyan ng kaunting asin at isang tasang lihiya. Kailangan ay tansyado po ang paglalagay ng mga ito upang hindi maalat. Isang salok nga lang po ang aming ginawa dahil ito naman po ay pangsamin-samin lang at hindi naman to ay paninda. Kumuha po kami ng dahon ng saging at nilaib po namin ito sa init ng araw para hindi malutong or mapunit kapag ginamit namin sa pagbabalot. Nagkulang po yung dahon na una naming nakuha kahit kumuha ulit kami ng isa pa at nilaib po na lamang po ito sa apoy para mas mabilis. Tinulungan ko si nanay magbalot at naalala ko ang aking lola. Dahil ang lola ko po ay kilalang manggagawa at magtitinda ng mga kakanin gaya na lamang po nitong tamalis. Sa inyo po ba? Ano po ba ang tawag sa inyo dito? Paki-comment naman po sa baba para alam ko din po kung saan nakarating itong video ko po na ito. Sa isang salop nga po ay karaniwan daw po 60 pieces ang nagagawa ni nanay ko sa tuwing gumagawa sila noon. Minsan nga din po ay nanunulungan ang nanay ko sa paggawa ng mga ganito kapag may nakiusap sa kanya pag may mga kasalan o anumang handaan sa aming barangay. Nakakatuwa na hindi pa din nawawala ang ating mga nakasanayan na minanapan natin sa ating mga lolo at lolas ng unang panahon. Pagkatapos balutin lahat ay nilagay namin ito sa isang malaking kaldero. Nilagyan namin ng sanga ng sampalok sa ilalim bago ito nilagyan ng mga dahon upang hindi ito masunog at dumikit sa ilalim ng kaldero. Nilagyan din namin ng mga dahon ang paligid. Ibabaw nito pagtapos naming magpatas ng tamalis sa loob. Nilagyan namin ng tubig at saka sinalang sa apoy. 3 oras ang capacity ng itatagal ng luto nito sa malakas na apoy at 2 beses tutubigan depende kung hindi pa talaga ito okay sa unang bulak ng tubig sa unang lagay natin ng tubig nung una. 2 takip ng kaldero ang gamit namin, ang isa ay medyo maliit para hindi masyadong umawas ang tubig kapag bumulak na. Dito namin niluto sa ilalim ng lilim na mga puno para maaliwalas at presko ang pagluluto namin. Kami lang nga po ni nanay ang nagtulong sa pagluto nito at banding na rin po namin itong dalawa. Kung kaya natin magbigay ng oras sa ibang tao, hindi ba't kaya rin natin gumawa at magbigay ng oras sa ating magulang? Kayo guys, anong probinsya nyo? May magandang spot din po ba dyan sa inyo? Marami bang puno at mga gulayan dyan sa inyo? Hindi ba't kahit lumayo tayo, ang sarap balik-balikan ng probinsya natin? Kasi dito, presko at sariwa ang hangin. Maliwalas ang paligid. Nakikita ba rito guys sa likod bahay namin ang paglubog ng araw sa hapon? Kaya talaga namang nakakabighani ng mata at nakakapagpayapa ng isipan. Umupo pa nga kami ni nanay dyan. Nagdala ako ng camping chairs at speaker. Nakinig kami ng music habang kumakain ng saging na saba habang naghihintay ng pagkaluto ng tamalis. Sa inyo. Tapos, ang kikinang pa ng mga kasuotan yung lahat. Samantalang dun sa amin nila mama, luntian lang ang paligid. Maraming tutubi na hinuhuli ko tuwing hapon. Lakas din ang trip ko dito guys. Nakinig pa kami ng horror story habang naghihintay. Para sure akong hindi aalis yung nanay ko sa tabi ko. Mahilig kasi yan makinig sa mga stories sa YouTube kaya sure akong hindi talaga aalis yan kapag hindi natapos yung pinakikinggan namin. Nang maluto na nga po ay pinabuhat na namin ito kay Tito at inumpisahan na naming ilipat sa lagayan para palamigin. Nagsimula na rin po kaming tawagin ang amin po mga tito, pinsan, pamangkin, ang amin po mga kamag-anak para makapagmerienda at makipagkwentuhan. O di po ba, sa simpleng pagkain, nagkakaroon po tayo ng banding sa family natin, nakapag-share pa po tayo ng food sa iba. Masarap po kaya ito? Aba, anintay pa eh. Nyam nyam. Narinig nyo naman guys, nyam-nyam daw po. Ibig sabihin, masarap talaga. Siyempre masarap po yan kasi siya yung gumawa. Pero asukal lang po yung sausawan niyan. Mas nasarap po lalo kung latik or syrup na asukal na may gata ang sausawan niyan. Kaso hindi na po ata aabutin kung gagawa pa kami kasi marami na rin po aming nakain. Okay na rin po yan, marami na rin po kami napasaya at nabusog niyan. Masarap makitang maraming humihingi at nabibigyan.
Masarap po itong merienda sa hapon at almusal naman po sa umaga. Katuwang po ay kaping mainit na barako namin po sa Batangas. Paano po, hanggang dito na lamang po ang video na ito at sana'y sa susunod pong mga video ay kasama pa rin po namin kayo. Palambing na lamang din po sana ng like, comment, share, and subscribe. And once again, this is Chanzel Custucho TV and this is How We Breathe.